Ngayon naman, magre-review tayo ng mga konsepto sa genetics and molecular biology. So, dito papasok yung Punnett square, yung mga law of dominance, law of independent assortment, and then yung mga genes. Okay? So, start tayo with this question. When a pure tall pea plant is crossed with a pure short pea plant, what will be the genotype of all offspring or filial generation 1? Okay? So, letter A, T, capital lahat. Letter B, capital T, small t. Letter C, small t, small t. Letter D, capital T, and small t, small t. Okay? So, ang gagawin natin dito, syempre, yung Punnett square. Okay? So, itong binigay na to, ang tawag natin dito is genotype. Okay? So, this one is also a genotype. Kapag genotype, ito yung genetic composition niya. Okay? Now, ilalagay lang natin yung mga alleles. Ito, allele. And then, ito mga to. Di ba ganito natin ginagawa yung Punnett square? Okay, oops. Ayan. Dito sa box na to, i-combine lang natin itong dalawa. And then, ito ang dalawa. And then ito. And then ito. And as you can see, yung sagot natin, ganito. So, ano bang tawag dito sa mga to? Itong first na given sa atin, okay, yung pure tall pea plant, capital T, ang tawag natin dito is homozygous dominant. Kapag malaking letter, dominant. Dahil same silang malaki, homozygous. Itong parehas maliit na T, mga pure breed to, no? Tawag natin dito is homozygous recessive. Kapag maliit na letters parehas, recessive, homozygous. Now, yung mga offspring nila, capital T, small t, ang tawag natin dito sa ganitong klaseng genotype, ang tawag natin dito ay heterozygous. Okay, isa malaki, isa maliit. Now, kapag heterozygous yung genotype, yung malaking letter, ito yung ma-express doon sa phenotype. Okay? So, lahat sila dito ay tall. Okay, pero yung answer natin is, ang tinatanong lang naman dito is yung genotype ng F1, which is letter B. And that is our answer. Okay, so dito papasok yung tinatawag nating law of dominance. Okay, kung saan yung isang allele, ang allele, remember, it is just a version of the gene. Okay, yung one allele natin can mask the expression of another allele. In this case, yung capital letter T, yung na-express kapag kasama niya itong small letter t. Okay? So, kailan lang ma-express itong small letter t? Kapag sila yung magkatabi. In this case, kapag homozygous recessive. Okay? So, itong law of dominance, ang nag-propose niyan, of course, yung father ng genetics, si Gregor Mendel, isang Austrian monk. Okay? Sinabi niya na kapag yung dalawang alleles ay present dun sa isang heterozygous individual, then yung isang allele, pwede niyang i-mask, okay, yung expression ng isa pang allele. Gaya ng ginawa natin kanina, kapag heterozygous yung individual, hindi siya, di ba kapag capital letter T, ito is for tall. Kapag small letter t, short. Kapag magkasama sila sa heterozygous individual, ang phenotype pa rin niya is tall. Again, kapag sinabi natin genotype, ito to, itong mga letters. Kapag phenotype, ano yung na-express? Like for example, tall, short, etc. Okay, ito mga phenotype tawag natin dito. Okay, so ano pa bang nakalagay dito? Again, ang genotype, ito yung genetic makeup, gaya ng pinakita natin kanina. Phenotype, ito yung observable trait like tall or short. Okay, and then, ayan, lahat ng offspring dun sa ginawa nating Punnett square, lahat sila heterozygous. Okay, kaya ang ipapakita nila ay yung tall na phenotype. Okay, so ang phenotype, ano siya ha? Hindi lang siya result nitong genotype. Okay? Ang phenotype, makikita rin yan based sa interaction ng genotype and then the environment. Okay? So, nandyan yung genotype, andyan yung environment, and andyan yung interaction between the genotype and the environment. Itong tatlong to, ito yung nagko-contribute dito sa phenotype. Okay? So, ito yung sagot natin for number 1. Okay, next question. In a dihybrid cross, so given tayo nitong genotype, okay, genotype ng mga parents natin, what is the expected phenotypic ratio? So again, ito yung given genotype sa atin. What can we say about the genotype? As we can see, ang tawag natin dito, parehas siyang heterozygous.
Heterozygous tong R, heterozygous din yung Y. So we can say na yung genotypes ng parents ay heterozygous for both traits. Okay? Kung P plants pa rin to, yung capital R na yan is for round. Round yung shape. R, small letter is wrinkled. So, binibigay ko lang yung mga traits. Okay? Yung mga phenotype. And then, yung capital letter Y is for yellow. Small letter Y is for green. Ito for shape or texture. Ito naman is for color. Okay, so parehas silang heterozygous for both traits. Usually, ang ginagawa natin sa ganito is gumagawa tayo ng Punnett square na 4x4. Medyo malaki yun. For example, kung kukunin natin to, di ba, para ma-identify muna natin yung gametes, ginagawa natin yung parang FOIL method, RY. So, lalagyan mo dito RY. And then, ito namang RY. Yung mga possible combinations niya. And then, you have RY. And then you have RY. Since parehas lang naman yung genotype ng parents, pwede nating i-copy na lang siya dito. Pababa. Dun sa isang parent. And then, ayan. Meron ka ng 4x4. The problem with this method, medyo matatagalan tayo magsagot. Kasi ang dami mong cells na kailangang punan. Okay, for example, if you focus on this first cell, meron ka ditong RRYY. Parehas silang this is homozygous dominant for both traits. Okay? Kapag nag-focus ka dito sa dulo, RRYY, then you have homozygous recessive for both traits. The problem nga is medyo matagal siya. So, ganito na lang gawin natin. Kapag nakakita kayo ng heterozygous for both traits at kinross mo yan, automatic ang expected phenotypic ratio natin is 9331. Okay? Anong ibig sabihin yung 9331? Actually, pwede nyo siyang itry. Pwede nyo punan tong Punnett square. Okay? So, shortcut na lang natin using that information. No? Na kapag heterozygous dominant for both traits, automatic, yung expected phenotypic ratio is 9331. Yung 9 na yan, na-express niya parehas yung dominant. Okay? So, round, yellow. Kapag 3 naman, isa lang yung dominant na express. Okay? Round, green. Ganon din dito sa 3 na to. Yellow, wrinkled, or wrinkled yellow. Okay? So, ito yung dominant. Dominant kapag 9. Kapag 3 naman, isa lang yung dominant. And then, kapag 1, parehas recessive. So, in this case, ito lang yung 1 na yan. Okay? So, that should be wrinkled. Ito, pagbaliktarin nyo na lang tong dalawang to, no? Napagbaliktad ko lang sila. Wrinkled green. Okay? So, yun yung sagot natin for number 2. Ayan. So, dito na papasok yung tinatawag nating law of independent assortment kung saan yung mga alleles of different traits, they separate independently during gamete formation. Okay? So, ito another one, no, na pinropose ni Gregor Mendel. Sinasabi niya, again, na yung mga genes, nagsaseparate sila independently of each other. Okay, of one another kapag nagfo-form tayo ng gametes. Okay? Kailan nga nangyari yung gametes formation? During mitosis ba or meiosis? Nangyari siya during meiosis. Okay? So, ibig sabihin yan, yung inheritance ng isang trait, hindi yan nakaka-apekto dun sa inheritance ng isa pang trait. Okay? Pero may condition tayo dyan no? Sa law of independent assortment. Dapat yung mga genes nasa magkaibang chromosome sila or magkalayo sila sa same chromosome. So, nangyari yan during meiosis 1. No? Yung specifically, meiosis 1. Okay, kung saan yung mga homologous chromosomes natin, di ba? Yung mga homologous chromosomes natin during metaphase 1, nag-a-align sila. Okay, nagpe-pair up sila, line up sila randomly doon sa metaphase plate. Okay, so yung random orientation na yan during that meiosis 1 stage, ito yung nagde-determine nung maternal tsaka nung paternal chromosomes na pupunta doon sa mga gametes. Okay, kaya ang result niyan, yung mga alleles ng iba't ibang traits, na mix and match lang yan. Okay, parang ganun yung sinasabi ng law of independent assortment. Pwede nating isipin na this is mix and match. Okay, kaya merong genetic variation which is maganda. Okay, so ito yung sinabi ko kanina na 9331 na result. Okay, again, pwede nyo siyang itry using the Punnett square. At makikita nyo na okay, ganun talaga yung nakukuha nating sagot.
Okay? So now, ayan siya. Ito yung meiosis 1 na sinasabi ko. This is meiosis 2. Part sila parehas ng meiosis, of course. Okay, dito yung metaphase 1. As you can see, yung mga homologous chromosomes natin, nag-a-align sila dito sa equator and then hihilahin lang sila ng mga spindle fiber. Okay? Kaya tingnan nyo dito. Pagdating natin sa last step, which is cytokinesis 2, meron tayong 4 haploid cells at lahat yan magkakaiba ng genetic content. Okay? Magkakaiba sila ng genetic content kasi nga may genetic variation. At again, ang isa pa sa nagko-contribute niyan, nangyayari dito sa prophase 1, which is yung crossing over. Okay, sa crossing over, again, nag-exchange ng mga fragments ng mga genes ng DNA dito. Okay, so that is for that item. Ayan, ito rin yung ginawa natin. Ito na actually yung sagot, no, doon sa Punnett square. Usually, ang pinakita lang dun sa problem sa atin, no, na nag-cross tayo nitong homozygous, nung heterozygous for both traits. Pero usually talaga nanggagaling yan dito dun sa dalawang purebred na F1 or na parental generation natin. Yung isa, homozygous dominant for both traits and yung isa, homozygous recessive for both traits. Okay? Kaya itong F1 is heterozygous for both traits. Tapos itong F2, dito natin nakukuha yung 9331. Okay? So, next, number 3. In snapdragons, crossing a red flower with a white flower produces pink offspring. What inheritance pattern is this? Letter A, codominance. Letter B, incomplete dominance. Letter C, multiple alleles. Letter D, sex-linked. So, ang hinahanap natin dito, hindi na to Mendelian genetics. This is non-Mendelian genetics as shown here. Okay, non-Mendelian. So, imagine nag-combine ka ng red at saka white. According kay Mendel, ang ipoproduce lang yan either red or white, pero nasa predictable ratio. Pero in this case, ang na-express is pink. Pink yung phenotype. Okay? So, ito, tatanggalin na natin yung CND. Kasi, hindi naman siya nagme-make sense. Diba? At first glance, matatanggal nyo na to. Mamimili lang kayo between A and B. Pero pag sinabi natin ko kasi, okay, pag sinabi natin ko, pareha silang ma-express. So, the answer to this question is letter B, incomplete dominance. Okay? So, doon sa incomplete dominance, yung heterozygote, ang pinapakita niya, intermediate phenotype. Okay? Tatandaan nyo na, incomplete, intermediate. Kaya yung pink is intermediate between red and white. Okay? Parang blended phenotype siya. Okay? Ibig sabihin, hindi itong R at saka itong W yung completely magmamask or yung completely dominant over the other. Okay? Kaya pink yung flowers. Alright? So again, hindi ito mixing ha. Hindi nagmi-mix yung alleles dito. So yung parehas na alleles, itong R tsaka yung W, distinct pa rin sila. Okay? At pwede siyang mag-reappear soon sa next generations. So again, yung incomplete dominance is not a mixing of allele. Only that yung phenotype na na-express is intermediate between the two, itong red at saka yung white. Ano naman yung sinasabi nating codominance? Kapag codominance, parehas na allele ay na-express. Okay? So dito, isipin nyo na lang both. Kasi nga di ba? Cooperation. Ayan, so parehas na alleles doon sa heterozygote yung fully at equally na-express. Okay, again, walang blending na nag-occur dito. Yung parehas na traits, nag-appear sila side by side kapag codominance. Okay, usually ang mga example natin dyan ay yung human blood group din natin. No? For example, yung A allele, meron siyang A antigen. Yung B allele, merong B antigen. Kapag AB, okay, AB yung genotype, pareha silang merong antigen ng A and B. Okay, so ganun din yan sa human blood group natin. Letter C, multiple alleles. Kapag multiple alleles, meron siyang more than 2. Okay, so lalagyan natin dito is more than 2. So merong more than 2 possible alleles doon sa population. Okay, ang example pa rin talaga natin dito, same pa rin, no? Yung human blood group, yung ABO group system natin. So yung mga alleles niya ay ganun pa rin, A, B, at saka yung O. Okay?
So, ito yung mga alleles. As you can see, it's more than 2. Okay? Kaya nagpo-produce siya ng 4 na blood types, yung A, B, AB, at saka yung O. Yun yung result niya. Kapag sex-linked naman, okay, kapag sex-linked, yung traits, nakokontrol siya ng genes na nandun sa sex chromosome. So, it's either X or Y. Okay? So, ang mga common dyan, yung mga tinatawag nating X-linked traits. Okay? Ibig sabihin, nandito sa X chromosome, yung gene, okay, na magsasabi ng trait na yon. Usually, yung mga males, usually sila yung affected dito kasi isa lang yung X nila eh. Okay, kaya kahit isang recessive allele doon sa X chromosome ng male, may express pa rin. No, ang mga example natin dyan, dito papasok yung hemophilia, tsaka yung color blindness. Okay? Ayan, next, number 4. A man with normal vision marries a carrier woman for color blindness. What percent of sons will be color blind? Letter A, 0%. Letter B, 25%. Letter C, 50%. And letter D, 100%. Okay? So, pwede pa rin tayo ditong mag-Punnett square, no? Para makita natin yung sagot. This is for the father, XY. And then for normal vision siya. So, pwede natin lagyan ng capital N dito. Tapos, merong carrier woman with the given genotype, XN, XC. Ibig sabihin nung capital N is normal vision, yung C is for colorblind. So, kapag ginawa natin dito yung Punnett square, here you'll have XN, XN. Ibig sabihin normal na babae ito. Ito naman, XN, XC. Okay? So, ito ay carrier siya nung color blindness. Okay? Pero normal pa rin siya. And then this one, XNY. And as you can see, normal to na lalaki. And then ito naman, XCY. Okay? So, as you can see, ito yung tinutukoy dyan. Percent ng sun na magiging colorblind. Since sun lang yung usapan, i-ignore natin tong part na to. Okay, focus tayo dito sa column na to. So, you have X and Y. Okay, so in this case, normal yung vision niya. Pero ito, tingnan nyo to, this is colorblind. So, 1 out of 2 ay colorblind. Ibig sabihin, the answer is 50%. Okay, so again, kung makikita natin yung result, no, walang daughter yung magiging colorblind. Okay, kapag isang XC lang yung present. So, that is our answer. Next, number 5. Which sequence correctly represents the central dogma of molecular biology? Letter A, DNA to RNA to protein. Letter B, RNA to DNA to protein. Letter C, DNA to protein to RNA. And letter D, protein to RNA to DNA. Okay? So, anong sagot natin dito? Ito, this is just familiarization with the concept. Okay? Ang sagot natin dito is letter A, DNA to RNA to protein. Tingnan natin kung may mga steps tayo dito. Okay? So, nagsisimula yan sa DNA replication. Yung DNA, nagre-replicate siya from the word itself. Okay? It makes copies for itself and then magta-transcribe. Kung saan yung DNA, nililipat natin yung information niya dito sa RNA. Nangyayari yan sa nucleus. And then you have the translation. So, yung translation naman, yung RNA, ginagawa nating protein. Nangyayari yan doon sa ribosomes. Gamit itong mga tRNA and rRNA. Okay? But remember natin, no, itong DNA replication, this is not prerequisite to transcription and translation. Okay? Ibig sabihin, hindi requirement na mag-DNA replication before transcription and translation. Okay? So, ito yung mga steps natin. Again, DNA to RNA to protein. So, nangyayari dito, number 1, yung replication. Sabi nga natin, gumagawa siya ng exact copy ng DNA bago magkaroon ng cell division. Ang location niyan, tandaan natin, sa nucleus. Okay, again, sa nucleus. Sa mga eukaryotes, pero kapag mga prokaryotes yung usapan natin, pwede dun sa cytoplasm. Okay, so anong nangyari dyan, yung double-stranded DNA natin, nag-unwind yan. Okay, so meron tayong mga enzyme na nag-unwind dyan. And then, marami pang mga process yan. No? Like yung complementary base pairing, and then proofreading. Yan, pero skip na natin yung part na yan. So, next is yung paggawa ng RNA. So, actually, ang ginagawa dito,
kinakopy yung information from the DNA papunta dun sa RNA. Okay, kinakopy lang. Kinakopy ng RNA yung information na manggagaling dito sa DNA. Okay, so ganun din, nangyayari din siya sa nucleus. No? Tandaan natin, no, kapag transcription, nangyayari din siya sa nucleus sa mga eukaryotes. So tandaan din natin, no, na marami din ditong mga iba't ibang mga enzymes na involved, pero skip na rin natin yung part na yon. Okay, so dito papasok yung mga mRNA or yung messenger RNA. Okay, na siyang magdadala ng mga genetic code papunta dito sa ribosome. So next is yung pag-create na ng protein during translation. So sa translation, ito yung process kung saan yung RNA, okay, direktang nagsisynthesize ng protein. Ibig sabihin, gumagawa siya ng protein. Saan siya nangyayari? Doon sa ribosome. Okay, so this is an example of protein. Okay, so dito nangyayari yan. So ang mga key players natin dyan, syempre yung mRNA, messenger RNA, kung saan ito yung nagsisilbi as template. And then papasok din yung tinatawag nating tRNA, yung transfer RNA na may daladala ng amino acid. And then mag-assemble yan dito sa rRNA or ribosomal RNA, kung saan may mga catalyst din na involved. Okay? So basta ang pinakamahalaga natin dito, ang key point natin kapag central dogma of molecular biology, DNA to RNA to protein. Saan nangyayari ang DNA? Sa nucleus. Okay? So, ayan. Yung DNA replication ba prerequisite? Hindi siya prerequisite. To transcription. Okay? Sino nga yung ginagawa nating copy or template? The mRNA. Sino yung may daladala ng amino acid? That's tRNA. Saan sila nag-assemble? Dito sa rRNA. Ayan, next, number 6. Which molecule carries amino acids to the ribosome during translation? Sinabi na rin natin at ang sagot natin ay, yes, letter C, tRNA. Okay? So, ang tRNA again is yung may daladala ng amino acid. Okay? Ito mga definition lang. Ayan. So, ito yung mga pictures natin. You have the mRNA na mag-encode ng protein. Ito yung tRNA na parang clove leaf yung itsura niya. And then you have the rRNA comprising of this large subunit and then the smaller subunit. Okay? Next. Ayan. So, let's talk about mutation. Okay, so mutation naman tayo. A point mutation changes a codon from UAU, which is tyrosine, to UAA, which is a stop codon. What type of mutation is this? Letter A, silent mutation. Letter B, missense mutation. Letter C, frame shift mutation. Letter D, nonsense mutation. Okay, so tingnan natin itong mga types of mutation. Start tayo dito sa sa silent. Okay, pag sinabi nating silent mutation, silent lang siya. So, parang wala lang nangyari. Okay? Bakit? Kasi, hindi na bago yung amino acid. Okay? Again, it doesn't change amino acid. Bakit hindi na bago yung amino acid? Dahil dun sa genetic code. Yung genetic code natin, redundant yan. So, may iba't ibang codons na magko-code para sa iisang amino acid. Mamaya, titingnan natin yan. Okay, again, ang effect niyan, walang pagbabago doon sa protein structure, walang pagbabago doon sa function niya, kasi silent eh. Okay, next letter, tingnan natin itong letter B. Okay, letter B is missense mutation. Kapag missense mutation, binabago niya yung codon. Okay, anong result niyan? Meron ng change in amino acid. Okay, for example, anong example natin sa missense? For example, let's say glutamic acid, tapos nagkaroon ng mutation, naging valine, ayan. So, matindi yan. Kasi usually, nagke-create yan ng mga sakit. For example, yung sickle cell anemia, ayan. So, marami pang iba. Okay? So, pwedeng detrimental yung effect nitong missense mutation. Yung silent mutation naman, halimbawa, glutamic acid, pero after ng mutation, glutamic acid pa rin. So, okay lang naman yan. Okay? Now, ano naman yung tinatawag natin? Dalawa na lang yung option natin. The frame shift or
the nonsense mutation. Kapag frame shift, tingnan muna natin yung frame shift. Kapag frame shift, meron tayong insertion or deletion. Okay, nag-i-insert or nag-delete ng mga nucleotides. Okay, na hindi na siya multiples of 3. Kaya anong nangyayari, nagkakaroon ng shifting. Okay, from the word shifting, nag-shift ng frame of reading. Okay, so ito yung usually severe yung effect nitong frame shift mutation kasi mababago talaga yung magbabago talaga yung protein, yung sequence ng amino acid. Okay? So, ano naman yung nonsense? Ang nonsense mutation, ito na yung nagkaroon ng mutation, tapos ang result niya is stop codon. Okay? So, ang answer natin is letter D. Okay? Kapag silent, again, walang change yan dahil redundant nga. Ulit-ulit yung genetic code. Kapag missense, nagre-result sa different amino acid. Kapag nonsense, nagre-result sa stop codon. Kaya prematurely na-terminate siya. Ibig sabihin, tigil agad kasi stop na yun eh. Okay? Stop na yung reading. And then you have the frame shift mutation. Dahil meron tayong insertion o kaya deletion. Kaya nagbabago yung reading frame. Okay? For example niyan, halimbawa, analogy lang. Halimbawa, the cat ate the rat. Usually, ito yung mga examples. The cat ate the rat. For example, tinanggal natin itong T, na-delete si T. So, magbabago yung reading niya. Heck, kasi pag sasama-samahin natin, tatlo yan, di ba? Heck, hata, tet, hair, at. Okay? So, nabago yung reading frame niya. So, syempre, magre-result yan sa iba-iba talagang amino acid. Okay? Ayan yung sinasabi ko. No? Ito yung genetic code. So, for example, CUU, tapos napaltan yung U na nucleotide ng C, still leucine pa rin siya. So, in that case, silent yung mutation. Okay? Pero, for example, pwede ring UAA, yung A napaltan ng G sa dulo. Okay? I mean, UAC. Tapos yung C napaltan ng A. So, from tyrosine, nagiging stop siya. Okay? So, next tayo, number 8. Sickle cell anemia is caused by mutation that changes one amino acid in hemoglobin. This is an example of letter A, silent mutation, letter B, missense mutation, letter C, nonsense mutation, letter D, frame shift mutation. Okay? So, nabanggit natin itong sickle cell anemia. At ano yung sagot natin? Siyempre dito, mali na agad yung silent mutation. Okay? Mali na agad itong frame shift mutation. So, pinapamilian natin, missense or nonsense. Wala namang binanggit dito na nagkaroon ng stop codon. Okay? So, letter C is also wrong. The answer is letter B, missense mutation. Okay? So, that is for that item.